Ganito na lang. Baka may kailangan kang gawin. Utusan mo na lang ako. Ako na gagawa. Naku, wag na. Bakit ko naman gagawin yun? Tsaka, lahat naman dito, kayang-kaya kong gawin. Talaga? Hindi naman lahat kaya mo gawin, Lynette. Naalala mo yung lindol? Nung nasugatan ako, nataranta ka. Hindi mo nga alam kung anong gagawin eh. Kung makapagsalita ka, no, parang may nagawa ka nun. Eh, ikaw nga eh, nakalimutan mo lahat ng alam mo sa pagiging doktor. RJ, sorry. Okay lang. Totoo naman eh. Pero nagtitraining ulit ako ng basic life support. Baka ikaw, gusto mo rin matutunan. Pwede kitang turuan. Hindi na. Wala kasi akong oras para dyan. May masyado akong busy sa trabaho ko dito. Pero alam mo, importante yan kasi pag nagka-emergency ulit, at least may alam ka. Paano kung lumindol ulit? At least ngayon alam mo na kung anong gagawin. Ano ka ba, RJ? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Hindi nalilindol. Pero, sige na nga, turuan mo na ako. Paano ba yun? Emily. Para ako nabunutan ng tinik nung pinatawad ako ni Miko. Now, I'm ready to move on. Alam ko na matagal mo nang gusto maging maayos yung buhay ko. Sorry dahil nabigo kita. Hindi ko nang masira yung buhay ko. Hindi na lang nakilala ko si Dr. Santos. Alam mo, si Dr. Santos, isa siya sa mga dahilan para magising ako sa pagkakalunok ko sa morphine. Pinarealize niya rin sa akin na hindi ko dapat sisihin yung sarili ko sa mga nangyari sa'yo. At siya ang dahilan para magbagong buhay ako. When I was at the hotel, nung gumuho yun, sabi ko sa'yo, I was ready. Ready na ako sumama sa'yo. Pero sabi mo, may kailangan akong tulungan. And it was Annalyn. Kaya nung binalikan ko si Annalyn, yung niligtas ko siya.
That was the best decision that I made. Nung nakita ko si Annalyn at tutulungan ko siya, thanks to Dr. Annalyn, utang ko sa kanya yung buhay ko. Ganito. Kita. Kailangan ilagay mo yung strong hand mo over the weak hand. Tapos ilagay mo dun sa chest. And then you start. Kailangan straight yung arms mo, ha? And then you start doing the compressions. Ah, ganun pala. Sige. Try mo. Strong hand. Lalagay ko yung strong hand ko sa weak hand. Yes. Tapos, lalagay ko over the chest. Tapos, straight lang yung arms. Okay. Straight yung arms. Straight yung arms. So, hindi sa shoulders, sa arms. Straight yung arms mo, tapos yun yung Okay. shoulders mo. Okay. Push na. Ay, ganun. Yun, bilis mo matuto. Mabilis ba? Kasi magaling yung nagturo sa akin. Ganyan. Tapos, ilang beses uulitin? 30. 30. Yeah. 30 na ganito. Yeah, 2 inches deep. Tapos, mabubuhay na. Pag hindi pa siya na buhay in 30 pumps, you do it again. So, hanggang sa magkaroon na siya ng breathing. Ang pinoproblema ko ngayon si Zoe dahil hindi sinasagot yung mga tawag ko. Tumawag siya sa akin. Hindi siya muna uuwi. She's going out with her friends. Friends? Sinong friends? Sigurado ka bang okay lang na nandito ako? Kasi baka magalit yung mami mo eh. Nung last time kasi na nakita kami, medyo naaway ko siya. Mas makakabuti para sa ating lahat na hindi na lang kami maging magkaibigan dalawa ni RJ. Yung problema mo, kaya kita tulungan. Matutulungan mo ako. I'm so glad na finally lumabas ka na sa lungga mo, Obeng. At mabuti naman na nakita mo na ang totoong ugali ng asawa mo. Hindi mo ba nakikita? Nasisira tayo at nagkakawatak-watak ng dahil sa bastardang yan! Mami, enough! Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Ipakakaladkad mo ako sa sarili kong ospital. This is Dad's hospital. Nandito ka lang dahil sa SPA. This is not yours. So, back off.